dismayado, litong-lito, takot, galit, pagod, walang pake, wala ng pag-asa. Alin sa mga yan ang nasa 2025 emotional bingo card mo? O baka naman, bumingo ka na at all of the above ang nararamdaman o pinagdaraanan mo ngayon? Kung oo, I wouldn't be surprised. At hindi ka nag-iisa. Sa dami at sa tindi ng mga nangyayari ngayon sa lipunan natin, mula sa pagtaas ng mga bilihin o cost of living, hanggang sa alleged corruption sa government, nakakalula, nakakangarag at nakakaloka naman talaga. Kaya ang tanong ng marami ngayon, as ordinary citizens, paano ba tayo magre-respond when our society feels broken? How do we process or release our emotions? How do we act with what's happening around us? Magkakasama nating i-figure out yan. It's time to lighten our hearts. It's time to spark our souls. Ako si Jody, and let's live life. Kulang pa ang emotions na binanggit ko kanina. Add to that feelings of frustration, helplessness, distrust, cynicism, shame, submission. We can go on and on. Pero alam nyo, ano man ang nararamdaman natin ngayon, ang masasabi ko, valid lahat yan. Those emotions are all normal responses to these times na nailalarawan nga ng iba as chaos. Kagulo sa politika, kagulo ang ekonomiya, kaya syempre, kagulo rin ang mga isip at damdamin nating lahat, 'di ba? Pero ano nga ba ang ibig sabihin pag marami na ang mga mamamayan na may ganitong mga emosyon? What does it mean for our society? My name is David Sardancel Golya Datent. I am currently a paralegal with a background in sociology and I'm currently taking my master's in sociology as well. So, ang humuhubog sa mga desisyon ng mga tao at sa mga pagkilos nila ay ang tinatawag na social factors. So, sa case ng mga reaksyon ng mga tao sa nangyayari ngayon, ang mga social factors na relevant ay ang social location. Hindi ito yung physical na lokasyon, pero ito yung class, gender, at ethnicity ng mga tao na nag-i-influence paano sila mag-isip. Nandiyan din kung ano yung resources na kaya nilang magamit. Hindi lang to pera or salapi, pero nandiyan ang oras, ang enerhiya, at ang health nila na pwede lang gamitin sa pagkilos. At lastly, nandiyan ang subjective interpretation o kung paano nakikita ng mga tao yung nangyayari ngayon. So, yun yung mga nag-i-influence kung bakit sila nag-act in a certain way. Halimbawa na lang ay kung magra-rally sila or magpo-protest o nasa katayuan sila na kung saan wala na silang ibang paraan para magpakita ng pagkadismaya nila para makapag-forward ng pagbabago. When it comes to subjective interpretation, makikita natin dito na ang pagtingin nila sa nangyayari ngayon ay hindi lamang sila yung naapektuhan as an individual, pero panglahatan na. Nakikita nila na malaki yung problema na hinaharap natin at para magkaroon ng malaking pagbabago, kailangan ay magkaisa. Maraming nakakaramdam ngayon ng pagkadismaya at galit na tumutulak sa kanila para gumawa ng mga malalaking aksyon para sa pagbabago. So sa sociology, si Durkheim for example, pinapaliwanag na ang society ay parang isang malaking organism o parang tao siya na may mga parte na may mga function. Yung mga nangyayari ngayon ay function lang siya ng society na gusto mapabuti ang sarili. Kumbaga, kung iahan tulad sa tao, pag meron tayong sakit, tumataas yung temperature natin kasi gustong patayin ng katawan natin yung virus. Sa society, ginagawa ng mga tao yung pag-protest or mga actions na gusto nila dahil pakiramdam nila ito yung maglulutas sa problema ng society. So, ito ay functional, ito ay kailangan para umunlad tayo bilang isang lipunan. Bilang parte ng lipunan, ang very sociological na pag-iisip ay parte tayo ng malaking grupo kung saan lahat ng ginagawa natin ay may epekto sa iba. Political na action na kaya lang natin gawin ngayon ay mag-post o makapag-usap, malaking tulong na din ito. Dahil ang pagkikipag-usap natin ay nagko-contribute sa mas malawakang conversation kung saan na kahit isa lang yung nakausap natin or magpo-post tayo na konti lang makakita, nagki-create na to ng conversation kung saan baka lahat ay makarinig nito. So tulad ng mga konversasyon at ang kaalaman patungkol sa lipunan at pagkilos, hindi naman kailangan lahat talaga ay mag-take part. Pero lahat tayo dapat ay magbigay ng effort na kaya natin para yung iba na hindi kaya ay makatulong din tayo. Ngayon, ano ba ang pwede nating gawin bilang mga ordinaryong tao? May dalawang paths that I would like to share with you. First is the inner path. This is the decision to protect your inner peace.
Ideal ito para sa mga taong gulong-gulo na sa mga kaganapan sa mundo. It's a must to be able to secure and stabilize our sense of peace para mas klaro rin ang mga susunod nating hakbang. So, for the inner path, number 1, set boundaries sa consumption mo ng news at mga social media posts. Avoid bombarding your mind muna with updates that will aggravate your emotions. Number 2, ilaan mo ang strong emotions mo into a journal, into creating meaningful art, and into purposeful conversations with people who matter. Number 3, keep practicing small, simple routines to anchor stability in your life. Through this, hindi agad shake ang sistema mo pag humarap ka sa matinding pagsubok o pagbabago. Pero tandaan, taking the inner path does not mean na isasantabi na lang natin ang mga emosyon natin sa mga pangyayari. The goal is not to deny how we are feeling, but to strengthen ourselves first before we act on those emotions. Now, this leads us to the second path, the outer path. Ito naman ang pag-engage natin to act towards change. Kapag matatag na ang resolve mo to do something within your means, this is the path you take. Sabi nga nila, pagmulat na ang mga mata mo, huwag ka nang pumikit. Panahon na para manindigan at umaksyon. For the outer path, you may choose to do the following. Number 1, attend peaceful and purposeful protests or discussions. Hindi kailangang maging explosive or violent ang pag-express ng dissent or di pagsang-ayon. Ang mahalaga, mai-communicate mo ng malinaw ang saloobin mo at kung ano ang gusto mong mabago. And it helps kung makikinig ka rin sa mga ibang panig. Number 2, support organizations which align with your stand. Kung hindi mo pa kaya o trip na magprotesta, that's fine. You may help by making donations or by doing other volunteer work for groups na sinusuportahan mo. Number 3, with proper discernment, use platforms to share accurate information. Isa itong paraan to engage. Pero tulad ng lagi kong paalala sa paggamit ng social media, lagi kayong maging mapanuri sa ipopost nyo at sa paniniwalaan ninyong content. Isang mahalagang paalala as we take the outer path, let's try to partake in respectful conversations rather than arguments filled with hate or worse, violence. Don't forget, micro actions matter. Small steps can also be a way for us to channel our dismay, frustrations, and other strong emotions. Yung mga simpleng bagay tulad ng pagiging tapat mo sa sarili mong trabaho, pag-share mo ng values sa tahanan nyo, o kaya yung pagtatama mo ng maliliit na injustices sa lugar ninyo. Parang maliliit na bagay pero pag laging ginagawa at pag marami nang gumagawa, malaki ang positibong epekto sa lahat. Accountability and transparency. Mga bagay na hindi na kailangang i-demand. Expected ito sa mga tao na pinili ang magsilbi sa bayan. At kapag ito ay nasira, ang tiwala nating ibinigay, hindi ba valid na masaktan, magalit, ma-frustrate, ma-disappoint, at magduda kung abot kamay nga ba ang pagbabago? May mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero our choices, there lies our power. How we respond to difficult and challenging situations. Iba-ibang tao, iba-iba ang pamamaraan ng pagpapakita, ng galit at pagkadismaya. Hindi ko alam kung paano ka magre-respond, pero ang alam ko lang ay our responses reflect our values and character. Tandaan mo, we can always take the high road. We can choose better, to be better human beings despite what we feel. Valid ang emosyon. Righteous indignation ang tawag dyan. Pero pag-isipan nating maigi kung paano tayo aaksyon sa isang abnormal na sitwasyon. Live Lighters, maraming salamat for joining me. Alam ko na napaka-komplikado ng panahon ngayon. Minsan nga hindi mo na alam kung anong gagawin mo at kung saan ka lulugar. Please remember, pagdating sa paglabas at pag-aksyon sa mga damdamin nyo ngayon,
You don't only need to choose between raging or retreating. You can still honor your feelings and protect your peace. And you can also voice your opinion, stand your ground, contribute to change in your own way. As a point of reflection after this episode, try answering this question. What's one step you can take to align your emotions with your values? Share nyo sa amin ang mga sagot ninyo. Mag-iingat kayo, friends, and may we all get through these challenging times stronger together. Ako si Jody at ito ang Live Light.